Tuloy ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya sa nakatakdang pagbisita ng Santo Papa sa bansa sa susunod na buwan. Kabilang sa mga aktibidad ng Santo Papa ay ang courtesy call kay Pangulong Aquino. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. Nakatakdang mag-courtesy call si Pope Francis kay Pangulong Noynoy Aquino sa January 16, 2015. Kasama ang ilang opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Diplomatic Corps, tatanggapin ng Pangulo ang Santo Papa na darating sa Rizal Ceremonial Hall ng Malacanang alas 9:15 ng umaga. Mananatili ang Santo Papa sa Malacanang hanggang alas 10:45 ng umaga. Sa maikling panahon, magkakaroon ng diskusyon ng dalawang lider. Ngunit dahil sa limitadong oras, sinabi ni Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Sonny Coloma na malaki ang posibilidad na sa sentro lamang ang kanilang pag-uusap sa mga bagay na parehong bahagi ang simbahang Katoliko at ang Pilipinas at hindi sa usual na usaping politikal na tampok tuwing may bibisitang pinuno ng ibang bansa. This is not an ordinary meeting between two heads of state. It is simply incidental that the Pope is head of the Vatican State. But all of us realize that he is the head of the Catholic Church. And the Philippines is a predominantly Christian country. So I think from those two propositions, then we can infer that the common points of interest would converge along those lines. Matapos ang courtesy call, didiretso ang Santo Papa sa Manila Cathedral para magdaos ng isang misa kasama ang mga obispo, parit mga relihiyoso. Samantala, ayon kay Secretary Coloma, hindi pa alam kung dadalo si Pangulong Aquino sa ibang papal activities bukod sa courtesy call. For now, what has been determined is that the President will welcome His Holiness upon his arrival, and will also receive him as a state visitor in the Malacanang Palace. There are no other events for which the President's presence has been finalized as of now. Tiniyak naman ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor ang kahandaan ng Philippine National Police para maging mapayapa at ligtas ang pagbisita ng Santo Papa sa bansa. The Philippine National Police, together with the whole government, are doing 1,000% to ensure the safety of the Pope and of all the people who will be participating in the events. And through this, we created Joint Task Force, and under which we have Joint Task Force Manila and Joint Task Force Leyte. Sa susunod na buwan, papangatlo na si Pope Francis sa mga Santo Papang bumisita sa bansa. Si Pope Paul VI ang kauna-unahang Santo Papa na dumalaw sa bansa para magbigay ng isang talumpati sa harap ng may 1 milyong kabataan sa University of Santo Tomas noong 1970. Habang ikalawa si St. John Paul II, una noong 1981 para sa beatifikasyon ni San Lorenzo Ruiz at pangalawa noong 1995 para sa World Youth Day. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.